Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magsisimula na po tayo sa ating pong Bible class. Okay, welcome ng lahat. Manalangin muna tayo. Aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo upang humingi ng gabay sa aming pong pag-aaral. Samahan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang mahalagang paksa na ito na aming pong pag-uusapan ngayong hapon. Dalahin po namin yung mga iba naming kapatiran na wala pa rito, nawa ay dalhin niyo po sila. Nang sa gayon ay makasama po namin sila sa aming pong sama-samang pag-aaral ng inyong salita. Ang lahat ng ito ay hiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Mawit muna tayo ng isang hymn. Okay, makakaupo na po tayo. Kay last Sunday ay pinag-usapan natin yung historical background ng ating pong confession. Hindi po yun comprehensive, pero gusto lang nating ipakita na ito pong confession na ating pong pinag-aaralan, na siya rin nating pinaninindigan bilang isang church, ay isang document na
pinreserve ng Panginoon, no, through His providence all throughout those dark periods of history, lalo na nung panahon na hinihigpitan ang iglesia, limitado ang kalayaan ng mga leaders ng mga churches. But despite of all that, ay nag-persevere sila at pinagpatuloy nila yung kanilang pinaniniwalaan na kalayaan, na bilang mga mananampalataya ng Panginoon, nagtipon sila hanggang sa nakabuo sila ng document na ito na ipinasa, no, sa mga iglesia sa maraming mga panahon hanggang sa umabot sa atin. So this document is particularly Baptist, and it's a particular Baptist document. No, doon ang mango, no, doon na nanggaling yung tradisyon ng mga Reformed Baptists or mga particular Baptists. So marami pong mga klase ng Baptists, pero tayo po bilang mga Reformed Baptist ay merong kasaysayan na pwede nating balikan sa panahon ng mga particular Baptists. At sila yung nagbuo ng dokumento na ito para maging tool o kasangkapan ng iglesia para mas lalo nating maintindihan ang mga doktrina na ating pinaniniwalaan bilang isang church. But before we go to the exact discussion of the confession, meron po yan mga chapters. So, tatalakayin natin siya sa bawat chapter, at sa bawat chapter may mga paragraphs, kaya medyo matagal ang pag-aaral ng confession dahil marami siyang mga detalye na hindi po tayo mag-aapura. No? Ang gagawin natin ay dadaanan natin itong mga detalye na ito para wala tayong ma-miss at maintindihan natin talaga kung ano yung ating pinaniniwalaan bilang isang church. But for this afternoon ay tatalakayin natin the necessity of creeds and confessions. Okay, so pag-aaralan natin, ano nga ba ang dahilan kung bakit kailangan natin ang mga creeds o mga confessions na katulad nito? Hindi ba pwedeng ang church ay magpakilala na church na wala namang confession? Isa sa mga distinctiveness ng Reformed Baptists or particular Baptists ay tinatawag na creedal. We are creedal churches. Pag sinabing creedal churches, meron talaga tayong pinangahawakan na historical document na nagsasummarize sa atin ng mga key doctrines na ating pinaniniwalaan. And basically, yung creeds na ito, ang isa sa mga nagiging distinction natin compared to other groups of churches. May mga iba-ibang grupo ng mga mananampalataya, even Reformed, na nakikilala natin because of their creeds. Halimbawa, Presbyterians. Meron po silang creeds, yung tinatawag na Westminster Confession of Faith. Congregationalist, mga Reformed din yan, ano? Tulad nila John Owen. Meron din silang sarili nilang creed, yung Savoy Declaration. Tayong mga particular Baptist o Reformed Baptist, nakikilala tayo because of our creed, which is the 1689 London Baptist Confession of Faith. So, pwede nating sabihin na itong mga creeds na ito does not only summarize the doctrines na pinaniniwalaan natin, but it also identifies us as a group of churches. Not necessarily a denomination, kasi ang mga Reformed Baptists, we are not denominational. Ibig sabihin, walang denomination na nangunguna o namumuno sa mga churches ng Reformed Baptist, but we have associations. Kaya ang church natin ay kasali din sa isang association ng mga Reformed Baptist churches. Itong creeds na ito ang nag-identify sa atin that we are Reformed Baptists. So, kaya makikita mo doon sa mga Reformed Baptist churches, lagi nakalagay, we hold to the 1689 London Baptist Confession of Faith, because this identifies us, no? And the doctrines that we believe, particularly when it comes to baptism, tayong mga Reformed Baptist that holds to the 1689 London Baptist Confession of Faith, believes that baptism is immersed by way of immersion, and we only baptize believers, professing Christians. So hindi po tayo nagbabaptize ng baby, hindi po tayo nagbabaptize ng children. So ilan lang yun sa mga mga distinctions na pwede nating
maging benefit by being a confessional or creedal church. So, aside from that, may mga ilang bagay pa o marami pang mga bagay ang kailangan nating maintindihan why we need to have a creed or confession. So, historically, wala ko nakalagay dito yun sa ating PowerPoint. Okay, historically, ang creed ay galing sa salitang Latin na credo. Okay, ginagamit din natin sa Tagalog yung salitang credo, di ba? Creed. Credo yan sa Latin, which means I believe. So yung palang salitang credo ay isang compound phrase, I believe, were typically short statements of faith na formulated to address some of the most serious heresies in the Christian church. So initially, yung mga creeds pala ay binuo to address theological concerns, particularly mga heresies doon sa early church history. So kaya po may mga creed na nabuo, kaya may mga confession na nabuo para i-summarize kung ano yung pinaniniwalaan natin bilang pansagot, no, sa mga theological issues or heresies na lumalaganap nung panahon na yan. For instance, ito po nakikita nyo sa screen, ano, ang tawag po natin dyan ay Athanasian Creed. No, siya po ay na-formulate ng 5th century. At ito pong creed na ito ay naglalaman ng pagtuturo patungkol sa doktrina ng Trinity. Because during this period, no, bago nabuo itong tinatawag na Athanasian Creed, ay meron pong isang false teacher by the name of Arius. Na actually si Arius po ay member ng church, no? Hindi po siya alien o hindi po siya galing sa labas ng church. Si Arius po ay galing sa loob ng church, and he was one of those na nag-came up, no, ng kanyang sariling understanding ng ilang mga key doctrines sa scripture. At sa panahon niya, ang isa sa mga mainit na topic or doctrine sa Bible ay yung Trinity. Ano, bakit naging heretical itong si Arius? Iyon ay isa kadahilanan na hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi siya naniniwala doon sa tinatawag na dual nature of Christ. Ano, na si Kristo ay totoong tao at si Kristo ay totoong Diyos. Pero itong pagiging tao at pagiging Diyos ni Kristo hindi pinaghahalo. No, sila po'y magkahiwalay, pero iisang tao lamang. Okay, hindi po dalawang tao, hindi dalawang person, but only a single person, but with two nature. Si Arius di siya naniniwala dyan. Naniniwala siya na si Jesus ay tao lang, with a single nature, just like any other human being. Hindi siya nagtataglay ng hindi siya nagtataglay ng divine nature. Kaya ito pong heresy na ito ni Arius, yung ipinamana sa mga generations after him, at sa panahon natin, mas kilala sila sa pagtuturo na si Kristo ay tao lamang. O sino ba yung religious group na nagtuturo o naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, na si Jesus ay tao lamang? Sa kanila po nang galing o sa mga ninuno nila itong turo na ito ni Arius, no? Ito pong grupo natin, isa sa mga pinakamalaking cult, no, sa Pilipinas ngayon, na nagkokos ng traffic diyan ngayon sa taas, no? Pagka naglalabasan sila, hindi sila naniniwala na si Jesus ay may dual nature. Single nature lang siya, human nature lang ang meron si Jesus Christ. Yan ay turo ni Arius. At nung panahon ni Arius, ang mga teacher ng church ay nagkaisa to attack his heretical teaching. No, na si Jesus ay hindi lang tao, si Jesus ay totoong Diyos din. At dinefend nila ito sa pamamagitan ng pagpo-formulate, no? At si Arius o si Athanasius ang isa sa mga nag-stand up against Arius, at bumuo sila ng creed na kung tawagin ay the Athanasian Creed. At itong Athanasian Creed na ito na nakita natin sa ating screen ang nagde-defend ng dual nature ni Jesus Christ. Ano? Yan yung isa sa mga historical example natin
stating the necessity of creeds or confessions. Kasi itong mga creeds and confessions na ito ay naging mga importanteng tools that help the church to understand ano nga ba yung tinuturo ng Bible patungkol sa doktrina ng Trinity. Ano nga ba yung tinuturo ng Bible patungkol sa dual nature ni Jesus Christ. So sinamarize yan sa pamamagitan ng mga creeds. At itong creed na ito ay available pa rin hanggang sa panahon natin ngayon at ginagamit pa rin natin ang nilalaman itong mga creeds na ito because they were faithful to Scripture. Pero hindi lang po ito yung primary reason kung bakit meron po tayong creeds or confession sa panahon natin ngayon. Meron po akong isi-share sa inyo ditong ilang pang mga dahilan kung bakit kailangan meron tayong confession. It's a necessity for us na meron po tayong creeds or confession. Yung isa, ayan, creeds and confessions are recorded for us in the scriptures. So, ibig sabihin, hindi po tao, hindi po grupo ng mga tao, o hindi po grupo ng mga churches ang nag-imbento ng mga credo o ng mga creeds o ng mga confessions. Hindi po sila Athanasius at yung mga katulad niya ang nakaisip na gumawa ng mga dokumento na nagsasummarize ng kung ano yung pinaniniwalaan natin patungkol sa isang doktrina. Sa Bible pa lamang, meron na pong mga creeds and confessions. At ang isa nga po sa pinaka-maaga at pinaka-malinaw na creed ay matatagpuan natin sa Old Testament. Yung tinatawag na Shema. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." That is the very first, the earliest, and the shortest creed available in Scripture. At ito pong Shema ay ang pinaka-basic na confession ng mga Israelita. At ito'y paulit-ulit nilang nire-recite weekly sa kanilang synagogue gatherings nung panahon ng Intertestamental and New Testament. Itong Shema, part ng kanilang part ng kanilang liturgy dun sa synagogue. Yung pong synagogue, parang ganito, parang Bible class. Hindi siya worship service. Ang synagogue is more on a study group. Nagtitipon yung mga Hudyong lalaki para pag-aralan ang Torah o yung kasulatan. Ang tawag dyan ay synagogue. And every time that they gather sa synagogue, they confess the Shema. Itong confession na ito. "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." So, dito sinasummarize yung kanilang paniniwala patungkol sa nag-iisang Diyos ng Israel. That Israel only has one God, and this God is one as well. So, nag-iisa lang siya, wala siyang kasama, wala siyang kakampi. There's only one God. So, nagre-reflect ito ng monotheistic religion or belief ng mga Israelita nung panahon na yan. And then the other example sa New Testament. So, hindi lang sa Old Testament mayroong recorded confession or creed. Sa New Testament, meron din sa Matthew chapter 12 verse 29. Dito, binanggit ng Panginoong Jesucristo o kinote ng Panginoong Jesucristo itong Shema. Yung Matthew 12 verse 29, hindi nakalagay sa ating screen. Sinasabi po doon, the Lord Jesus quoted this. Jesus answered, "The most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." So, ibig sabihin, it was not only being confessed sa Old Testament times, even sa New Testament time, nung buhay pa ang Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo, ang Panginoon, nung nag-ministry siya, nung nandito pa siya sa mundo, pumupunta siya sa mga synagogue. As a faithful or devout Jew, ma-attend siya ng mga synagogue gatherings. At doon, ang Panginoon mismo yung nagte-testify na kahit sa panahon niya, kino-confess pa rin yung Shema sa mga synagogue. Another creed is 1 Timothy chapter 3 verse 16, which we can also find in the New Testament. Nakasulat yan, "Great indeed we confess is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit,
seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. So that's a creed. Ano? So, pag sinabi natin creed, ito ay isang statement or groups of statements na ano siya, standardized, tapos ano siya, ipinapasa siya, no? Pinapasa siya sa, hindi lang sa mga members ng church, pinapasa siya sa iba-ibang mga churches. So probably itong confession na ito ay galing sa mga apostles, no? At ipinasa sa mga churches. At yung mga churches na yon, kino-confess nila ito. Kumbaga, binabanggit nila sa kanilang mga gatherings. Kaya nga may mga grupo na naniniwala sa regulative principle na dapat sa worship service meron ding pagbabasa ng creed o confession. No? So may mga grupo na mga Reformed, not only Reformed Baptist, na sa kanilang worship service, part ng liturgy o program nila every Lord's Day, meron silang kino-confess na creed. No? So iba-ibang creed yan, iba-ibang historical creeds yan. Ini-schedule lang nila kung ano yung binabasa nila every Lord's Day. Yung pong Shema at yung 1 Timothy 3:16, mga brief accounts lang po yan ng ano yung pinaniniwalaan. At ang bawat Shema, ang bawat creed, for instance yung Shema tapos yung 1 Timothy, meron silang particular subject. Halimbawa, yung Shema, monotheism. Pagdating naman dun sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ito yung patungkol sa mystery of this God who manifested Himself in the world. So about God and His glory naman, yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Kumbaga may mga key aspects siya ng Christian faith. Hindi po mababasa sa isang creed yung lahat ng pinaniniwalaan ng isang church. Kasi kung gagawin nyo ng isang document lang, napakahaba nun. Just imagine, 1689 London Baptist Confession of Faith, napakaraming chapters niyan, and bawat chapter may mga paragraph. No? At ano lang ito maikling dokumento lang ito kung kukumpara mo sa iba. Pero mahaba na rin siya, no? Hindi siya simpleng dokumento. Kaya yung pong mga creeds na makikita natin sa scripture, mga ano lang siya, designed to summarize key specific Christian doctrines. Halimbawa, God is one, Jesus is God the Son, incarnate, the ascended Lord and Savior, the Holy Spirit raised Him from the dead, no? And we are united by Him in grace alone, through faith alone. So yung mga ganong klase ng statement, summary, mga chunks of truths from Scripture, and then i-consolidate into statements. At yung statements na yun, ang tawag natin dyan ay creed. No? At asan na yung note natin? Nawala yung note. Even from the Old Testament and New Testament confessions, intended po sila to teach specific truths about God and our faith. Kumbaga, pinapadali nito mga creeds and statements yung ating understanding about key doctrines na dapat ay pinaniniwalaan. For instance, yung Shema, ang tinuturo niyan, God is one. Yan lang kasimple. Pero sinamarize siya sa isang statement para madali nating maintindihan na kahit bata, actually kahit mga batang Hudyo, kaya nilang i-confess yung Shema. At tinuturo ng mga magulang sa kanilang mga bata na i-confess yung Shema na nagtuturo na ang Diyos ay iisa lamang. No? So yun yung purpose niya, no? To summarize key doctrines at para gawing mas madali sa atin maintindihan kung ano yung ating pinaniniwalaan. At itong 1689 London Baptist Confession is actually a compilation of all those summaries of key doctrines na hango sa Scripture, at siya ay ginawa sa pamamaraan na madali siyang maintindihan para hindi tayo nahihirapan na maunawaan kung ano yung ating dapat paniwalaan bilang isang church. Kaya pag dinaanan natin yung bawat chapters ng confession, may mga paragraphs yun. Yung bawat paragraph na yun, pinapaliwanag yung topic, no?
ng chapter na yon, no? And bawat paragraph na yan, meron siyang element of interpretation na madali siya dapat maintindihan. So, isa sa mga magiging challenges natin marahil, yung original document kasi ng confession natin nasa Old English pa, ano? Actually, hindi nga siya Old English, medyo modern na siya. Hindi na siya tulad ng Old King James Version English. Medyo madali na siyang maintindihan. Kumbaga modernized na rin siyang konti. Kaya alam, may mga ilan pa ring parte na kailangan pa rin nating siguro i-tone down, no? O gawing mas modern yung English para mas madali nating maintindihan. But basically, yung confession natin is written in very specific and easy to read English. Mas mahirap pa nga po yung Tagalog translation available ngayon kaysa dun sa English translation. Kung familiar kayo dun sa confession at nakumpara ninyo, madadalian kayo o magagaanan kayo dun sa English translation. Then the second thing, the Lord Himself commanded us to confess the faith. Confessions and creeds are necessary kasi meron tayong example sa Old Testament. Binigyan tayo ng Panginoon sa isa sa Old Testament, meron sa New Testament, proving to us that it's something that we need for our faith. And then secondly, ang Panginoong Hesukristo mismo, inutusan tayo na i-confess kung ano yung ating pinaniniwalaan. So, ano pala yun? Requirement, no, sa isang disciple to confess by way of speaking kung ano yung iyong pinaniniwalaan. So, hindi pala sapat na sa loob mo, alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Bilang isang disciple of Christ pala, dapat we are confessing it by way of speaking or declaration of our mouth. Matthew chapter 10 verse 32. Sabi dyan, therefore, anyone who confesses me before people, I will also confess him before my Father who is in heaven. Ito Panginoong Jesucristo nagsasalita. No? And He's saying, if you will confess what you believe in me, or if you will confess that you believe in me, ibig sabihin, kung sasabihin ng bibig mo na nananampalataya ka sa akin, kikilalanin ka rin, sasabihin din ng bibig ko, no, na kinikilala kita bilang disciple sa harapan ng aking Ama. So, yun yung gamit ng word na confess. Hindi po ito sa isip lang o sa damdamin lang. The word confess means we make other people know by hearing what we believe. No? Kino-confess ng bibig natin, naririnig ng ibang tao, at naiintindihan nila kung ano yung sinasabi natin at pinaniniwalaan natin. Mga sinasabi ng verse na yan, kung nandito ka sa mundo, dapat ipakikilala mo sa pamamagitan ng iyong bibig na nananampalataya ka sa akin. At kung gagawin mo yon, gagamitin ko rin o ipahayag din ng aking bibig pagdating natin sa harapan ng aking Ama, nakilala ko kayo. Parang ganun yung sinabi ng Panginoon sa talata na yan. So early Christians were persecuted by being pressured to deny believing in Jesus. Actually, hindi natin nararanasan sa Pilipinas yan, ano? Pero may mga iba-ibang parte na hostile sa Christianity. At yung mga mananampalataya doon, pinipressure sila to recant yung faith nila kay Jesus. Or else, papatayin sila. Kumbaga, kung ipinahayag ng bibig mo na Christian ka, para hindi ka namin patayin, dapat ipahayag din ng bibig mo na hindi ka na Christian. Ganun yung pressure, no? Yung ganun yung persecution sa mga Christian na ito. Hindi ko alam kung ano ilagay dito sa PowerPoint natin. Ayan, John chapter 9 verse 22, isang example. Ito yung kwento patungkol sa isang lalaking bulag, no? Simula pa lang na siya pinanganak. And when Jesus met him, pinagaling siya, binalik yung paningin niya. No? And itong lalaking bulag na ito, nung siya ay nadiskubre na, dating bulag, ngayon nakakakita, ini-interview siya ng mga leaders ng synagogue. Ano nangyari sa iyo?
paano dati kang bulag, ngayon nakakakita ka. Ang ginawa ng lalaki na ito, sinasabi niya lang kung ano yung alam niya. Na merong isang lalaki, nung umpisa hindi niya pa kilala, and then later on, sinabi niya ang pangalan niya Jesus, na pinagaling ako. Ang gusto ng mga leaders na ito, i-deny ng lalaking ito sa kanyang pagko-confess na pinagaling siya ni Jesus. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero hanggang sa huli, hindi dininay nitong lalaki na ito yung kanyang experience. Tingnan yung John chapter 9 verse 22, his parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be Christ, he was to put out of the synagogue. Ibig sabihin, pagka narinig nila na sinabi ng bibig mo na naniniwala ka itong Jesus na ito, siya yung Messiah, itong Jesus na ito, siya yung Christ, i-excommunicate ka sa synagogue. Pag in-excommunicate ka sa synagogue, mawawalan ka na ng identity as part of the community or covenant people of God pag hindi ka na pwedeng umattend sa synagogue. Mahalagang-mahalaga yung pagiging member ng synagogue, lalo na sa isang lalaking Hudyo. Yun yung threat sa kanya. If you will continue to say, itong Jesus na ito pinagaling ka, itong Jesus na ito ay hindi pangkaraniwang tao, itong Jesus na ito ay ang Messiah, we will throw you out of the synagogue. Yun yung pressure na pinagdadaan nitong lalaki na ito. But we know the story na until the end, no? In-excommunicate siya sa synagogue kasi hindi niya masabi na hindi totoong si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Totoong si Jesus ang nagpagaling sa kanya. So, naging parusa sa kanya, tinanggal siya sa synagogue. Nung nag-meet ulit sila ni Jesus, yung sinabi ni Jesus that he is now saved. No? O, niligtas na siya. So, ang point lang natin dito, nakalagay ba dyan yung ating point? Yan. Confession of Christ and His truth is so important that it is something all believers will readily do in whatever situation. Hindi mo naman kailangan ma-memorize yung 1689 London Baptist Confession of Faith para malaman o para sabihin kung ano yung pinaniniwalaan mo. Ano? Kung familiar ka sa Biblia mo, kung familiar ka sa pinaniniwalaan ng church mo, at nag-aaral ka kasama ng church mo, katulad natin, sisimulan ulit natin pag-aralan yung 1689 Confession. Ano? So kung covenant member ka ng church na ito, dapat umattend ka kasi ito yung paraan para maintindihan mo kung ano yung pinaniniwalaan ng church na kinabibilangan mo. Kung hindi ka uma-attend, itatanong, ano ba pinaniniwalaan ng church nyo? Hindi mo masasagot. Hindi ka uma-attend No? Hindi ka nag-aaral. No? How can you confess Christ if you don't know what you believe about Him? Ano? So, kung ikaw ay totoong Christian, kung ikaw ay totoong believer, kaya-kaya mong sabihin kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kasi familiar ka. Alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. And this church is exerting this kind of effort, no, para i-guide yung mga members para maintindihan kung ano yung pinaniniwalaan ng church na ito. So, I pray na sa susunod na Lord's Day, sisimulan na natin yung first chapter, lahat ng covenant member umattend, no? Para walang makamiss nung ano ba yung pinaniniwalaan natin? Ano ba yung pinaninindigan natin bilang isang church? Ang pangit naman kung kabilang ka sa isang church na Reformed Baptist, tapos hindi mo alam kung ano yung doktrinang pinaniniwalaan ng church na yon. Diba? How can you defend your faith if you don't know what you believe? No? Kaya nga kinanta natin, I know whom I believe in. No? Ibig sabihin, dapat alam mo kung ano yung iyong pinaniniwalaan. Pamilyar ka. Hindi ka man expert. Ibig sabihin, hindi mo kaya makipagdebate ng sabayan sa mga scholars. Ang point is, you know what you believe in and kaya mong sabihin kung ano yung pinaniniwalaan mo. Halimbawa, sa doctrine of God. Ano, naniniwala ka sa Trinity. O, naniniwala ka si Jesus ay hindi tao lamang. Naniniwala ka ng Holy Spirit ay God. Sa salvation, naniniwala ka na hindi ito by works.
kundi by faith alone. Grace lang ng Diyos. Dapat alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo, alam mo yung pinaniniwalaan ng church kung saan ka kabilang. Diba? Baka mamaya magpa-exam ako, alam na natin kung sino hindi papasa. Yung laging absent. Dahil hindi sumasama sa pag-aaral ng church, hindi niya alam. So, ito pong pag-aaral natin ng 1618, mahaba ito. Providential na rin yan, na sisimulan natin ulit siya sa simula. Naputol muna siya pansamantala, sisimulan natin ulit siya sa simula. Kasi napakatagal ng panahon bago natin siya matatapos, and we don't know kung kailan natin siya pwedeng ulitin ulit. Kasi masyadong mahaba ang spend nating time para pag-aralan at matapos ang ating confession. So, maniwala kayo sa akin, matagal talaga siyang pag-aaralan natin. Kasi napakadaming detalye ang kailangan nating maintindihan. And then the next portion is the authority of creeds and confessions. Meron kasing mga iba na hindi sila naniniwala na importante o kailangan natin ng mga creeds and confessions. And they try to justify their resistance sa kahalagahan ng creeds and confessions by saying na itong creeds and confessions ay pwedeng ma-abuse at pwedeng magamit ng maraming mga tao or mga churches bilang kapalit ng scripture. Alam nyo, kung titingnan mo mabuti, valid yung kanilang concern, na pwedeng ma-abuse yung confession at pwede itong gamitin na parang mas mataas sa Bible. Valid po yung concern na yan. Pero ang sagot natin, creeds and confessions do not replace scriptures but promote it. Yung pong creeds and confessions, na-abuse siya pagka po mas ginagamit siya kesa sa scripture. Pero even yung mga framers or nag-author nitong documents na ito, hindi sila naniniwala na pwedeng ipalit ang confession sa scripture. Kasi ang confession ay ginawa nila para lamang ituro kung ano yung scripture. Hindi po siya pamalit sa scripture. Kundi ito po ay tool to promote, to explain, to teach what the scripture means. Kaya yung confession, they serve the scripture. Nakalagay ba yun sa ating PowerPoint? No. The confession serve the scripture. Kumbaga, hindi po the scripture is being replaced by the creeds, kundi the creeds are servants of the scripture. Tool lang yan. No? Kasangkapan lang yan. Kaya dito sa church natin, we do not often mention the confession. Kahit ako, pag nagtuturo ako o nagpipreach ako, I seldom or I don't even mention the confession. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo confessional. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nag-hold sa 1689 confession. We only believe na gagamitin lang natin ang confession kung gusto nating ipaliwanag o ituro kung ano yung mga doktrina ng Biblia. Pero, mas magagamit natin ang Biblia para ituro at ipaliwanag ang mga doktrina na ito, mas maganda. Kino-quote lang natin ang confession para lang source siya. Para magpaliwanag ng mas malinaw kung ano yung doktrina na pinag-aaralan. Pero hindi pwedeng ipalit ang confession sa Biblia. Bakit? Number one, because the scripture alone is the supreme ruling authority. Wala na pong ibang mas mataas pa na otoridad sa iglesia maliban sa Biblia. Okay? Historically, press mo na nga lang ate. Nahihirapan ako. Hindi gumagana no? Historically, the Protestants separated from the Church of Rome because of the issue of authority. Kaya po nagkaroon ng Reformation sa panahon nila Luther, nila Calvin, at ng iba pang mga Reformation figures because they want to change the Roman Church
Kasi yung Roman Church, nung panahon nila, malayong-malayo na sa New Testament Church. Hindi natin dinideny that the Roman Church also came from legitimate New Testament churches. No? Hindi natin sasabihin na sumulpot na lang yung Roman Catholic Church ng basta-basta. Historically, if you will trace their history, pwede niyong mabalikan yung mga dating historical New Testament churches. Ibig sabihin, mga legit churches ito, mga Bible churches talaga ito, mga gospel churches lang ito. Kaya lang all throughout the centuries, sa mga leaders din, then sa politics na pumasok sa loob ng church, marami silang binago, marami silang dinagdag, maliban sa authority ng Scripture. At doon na nagsimula mag-retaliate itong mga lalaki ng Diyos na ito, sila Martin Luther, sila John Calvin, sila Bucer, and the rest. Hindi nila ma-reform yung Roman Catholic Church, so they decided to separate from it. Kaya nabuo yung mga Protestant churches. Kaya nga tinawag na Protestant churches because they were protesting against the irregularities, corruptions, at yung mga pag-deviate ng Roman Church mula sa Scripture. Kasi ang issue talaga nila, hindi na Biblia ang nasusunod sa Roman Church. Kundi yung Pope, kundi yung tradition nila, yung mga superstitious beliefs nila na dinagdag sa pananampalataya ng Roman Church. Kaya dito nabuo yung sola scriptura. Diba? Na naniniwala kasi ang mga Protestants na hindi na sola scriptura ang Roman Church or ang Church of Rome. Walang kung nilagay ko dito sa PowerPoint natin. Okay, wala. Hindi ko nilagay dyan. So, according to Scripture alone, in the confession themselves, the Church declares that no other authority can rival God's Word. In Article 7 of the Belgic Confession, 1561, the Reformed Churches declare, yun yung nakasulat dyan sa screen, pakita mo nga muli, ate. Yan. Article 7 of the Belgic Confession of 1561, the Reformed Churches declare that the Holy Scriptures fully contain the will of God, and everything that one ought to believe unto salvation is sufficiently taught therein. Hindi po nakasulat sa Biblia ang lahat ng gusto nating malaman. Patungkol sa Diyos, patungkol sa mundo, patungkol sa sarili natin bilang mga tao, society, or sexuality. Hindi po textbook ang Bible ng lahat ng impormasyon. Hindi po parang ChatGPT yung Bible na pagka nag-search ka, ibibigay niya lahat ng sagot na gusto mo. Ang Bible po ay binigay sa atin containing the will of God, particularly in the way of salvation. Kumbaga, ang Biblia ay binigay sa atin ng Diyos para maintindihan natin ang kaligtasan. Ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya lamang. So anything other than this major topic, hindi sinasagot ng Bible yan. Hindi po sinasagot ng Bible. But anything that is related to salvation, sasagutin ng Bible. Sapagkat binigay ang Bible para sa topic o sa paksa na ito. At ang iglesia ay binubuo ng mga taong iniligtas. At ang nagbubuklod sa atin ay yung kaligtasan na tinanggap natin mula sa Diyos. Kaya ang Scripture o ang Biblia ang pinakamataas na otoridad kasi ito lang ang binigay sa atin ng Diyos na dokumento na nagtuturo sa atin kung ano yung dapat na malaman at maintindihan natin patungkol sa salvation. And then second, confessions and creeds are not infallible. Scripture lang ang ruling authority, pero kailangan pa rin natin ng confessions and creeds, though they are not infallible. Ibig sabihin ng salitang infallible, hindi siya pwedeng ihalin tulad sa Biblia sapagkat ang Biblia ay walang mali. Pero ang confessions meron. Kaya di ba nabanggit ko last Sunday, may mga ilang provisions sa 1689 na hindi natin pinaniniwalaan. Halimbawa, yung provision na ang Papa ng Roma ang Antichrist.
Nakalagay yan dun sa confession. No? Pero hindi natin pinaniniwalaan yon, no? Na yung Papa, o kung sino man yung maging Papa ng Roman Catholic Church, yan ang Antichrist. Ano? Naniniwala tayo that there will be the Antichrist, no? Darating siya bago dumating ang Panginoong Hesukristo, pero hindi siya yung Pope. O kaya lang sinabi ng mga sumulat ng 1689 Confession na yung Pope ang Antichrist kasi during their time, di ba, sa history na pinag-aralan natin last Sunday, it was the Roman Catholic Church, yung state church, kung sino man yung state church, yung nagpe-persecute sa mga Christian Kung ano yung religion ng monarch, yun yung religion ng state, yun ang state religion, yung state church. At yung religion ng Roman Catholic Church, ang pinaka-head niyan yung Pope So, yun yung sinabi nila na yung Pope ang Antichrist. So, hindi natin pinaniniwalaan yun. So, hindi lahat ng laman ng confession ay totoo o tama. O, kailangan maging maingat din tayo kasi may mga bias din no, na napahalo dyan. Na hindi naman natin masisisi yung mga framers ng confession because it was made during their time Pagka nandun ka sa time na yun, iba yun. So, and then remember, wala naman palang battery. Kaya pala hindi gagana siya. Merely human writings, no matter how highly regarded or ancient, cannot be of equal value with Scripture, which alone is the infallible rule for the Christian faith and life. So, gaya, halimbawa, yung Athanasian Creed, ang taga 5th century pa yun. Hindi ibig sabihin na matagal at luma na yung creed, pwede na natin siya ipalit sa Bible. Supplement lang siya sa Bible, pero hindi siya pwedeng kapalit ng Bible, kahit gaano katandaan yung document na yan. Kasi ang Bible pa rin ang salita ng Diyos. Ang point natin, creeds and confessions ensure the public teaching of the church is as close to the teaching of Scripture as possible, but not to replace it. Okay, so guide lang siya, tool lang siya, para mas maintindihan natin kung ano yung turo ng Scripture, pero hindi siya pwedeng ipalit at hindi siya kapantay ng Scripture. If you want to fully understand doctrines, go straight to the Scripture. No? Dumiretso ka sa Bible at doon mo pag-aralan ang mga doktrina na ito. But of course, it will not be that easy. Halimbawa, doctrine ng Trinity. Yung salitang Trinity, wala sa Bible yon. Pero yung teaching that there is a triune God, no? Ibig sabihin, there's only one God, no? But three, the Father, the Son, and the Holy Spirit, nasa Scripture yun. No? Kaya lang, kailangan mong pag-aralan from Old Testament to New Testament, kasi from Old Testament to New Testament, revelation kasi yung doctrine ng Trinity. No? Ni-reveal sa atin sa Scripture. Kaya tayo naniniwala sa doctrine ng Trinity, hindi dahil merong salitang Trinity sa Bible, kundi merong turo ang Bible patungkol sa Trinity. Kaya tayo naniniwala sa Trinity. And then lastly, ano nga ba ang role ng creeds and confessions para sa mga churches ngayon sa panahon natin? So there are several here, at least two. Number one, they offer a satisfactory summary of the Christian faith. Summary lang yan. No? Hindi po naglalaman ng buo yan. Ang distinctive, a confession of faith is a public definition to those outside of our congregation of the central issues of our faith, a testimony to the world of the faith which we hold in distinction from others. Kumbaga, itong confession na ito naglalaman ng kung ano yung nagse-separate sa atin from other churches. And usually doctrines yun. Okay? Doctrines ang nagse-separate. Okay? A confession is a body of divinity in small compass which can be used to give our people a broad exposure to truth as well as a hedge against error. So, kaya tinuturo natin yung confession para at least hindi man tayo maging expert sa theology, alam natin kung ano yung tamang teaching patungkol sa doctrine na ito at kung ano yung maling teaching. No? Halimbawa, creation. The creation of man. Maliwanag nakasulat sa
scripture at maging sa confession na meron lamang dalawang gender, male and female. So, yun ang turo ng scripture. Yun dapat nating paniwalaan at yun yung dapat nating i-confess. Na naniniwala tayo na ang tao, nilikha ng Diyos, babae at lalaki lamang. Wala nang iba. Dapat alam mo i-confess yun. No? Dapat alam mong ipagtanggol yun. At anumang turo na nagsasabi na bukod sa lalaki at babae meron pa, error. No? Kasi hindi na tinuturo ng Bible. So, yun yung tool, yun yung gamit sa atin ng confession. Number 2, they serve as a public standard of unity among like-minded churches. So, ang church, dapat ang church ay united. Kahit na local churches, dapat united. Iisa lang. At ang dapat na nabubuklod sa atin, what we believe. No, hindi yung mga minor topics or minor issues, kundi major doctrines and theological issues. Yun ang dapat na nag-unite sa atin. Tulad na sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 3, the church is to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So we need to keep the unity of the Spirit. Spirit dyan, malaki S. So ibig sabihin, unity of the Spirit, unity in the truth of the Spirit. No? Yung salita ng Diyos. Yun ang dapat na nagpapanatili sa church na isa. Hindi lang po yung local church, kundi lahat ng local churches. Kaya maganda yung setup ng Reformed Baptist, no? Kasi wala tayong denomination, pero meron tayong association of local churches. At ang ginagawa natin sa ating association, we are gathering by sending representatives at doon dinidiscuss yung dapat maging common understanding ng bawat local churches. Ito maganda sa association natin, we are discussing yung mga nagiging issue na naghahati nga sa ibang mga churches eh. So pinag-uusapan ng association natin and bawat representatives, and usually pastors siya ng mga churches, nag-agree na ito dapat yung ating pinaniniwalaan patungkol sa topic na yan. Ito dapat ang ginagawa natin patungkol sa issue na yan. So we are preserving the unity of the Spirit. No? At ang guide natin, Scripture. Diba? Hindi lang yung tradition, hindi lang yung nakagawian ng mga churches, kundi kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung nagbubuklod sa atin. So we are to be in one accord, one in heart, soul, spirit, mind, Romans 15. So note, a confession aids in the protection of a church's unity and in the preservation of its peace. So the more we are familiar with our confession, the more we can contribute to the unity of our church. No? Kaya dapat ang bawat covenant member ay responsible, no, to know what you believe as member of your church. Dapat alam mo ang pinaniniwalaan ng church kung saan ka kabilang. Baka mamaya naniniwala ka na pala sa isang doctrine na tinuturo ng mga kulto. No, you're no longer being one with the church. Pagka gano'n, you are being divisive. No, na pag na-discuss yung topic na yan, hindi yan ang pinaniniwalaan ko. No, hindi ako naniniwala sa turo na yan. Isang mo napulot yun. Yun ang pinaniniwalaan ng church, pero hindi yun ang pinaniniwalaan mo. Diba? So you're being divisive. You're not being, you're not contributing to the unity of the church. Pagka ganon, it's something that needs attention. Point natin dito, it draws together those who hold a common faith and binds them together in one common communion or in one communion. So yun yung purpose ng confession. Kaya may association of churches, itong mga churches na member ng association na ito, we subscribe to the same confession or creed. Kaya lahat ng member ng association natin ay naniniwala at nagtuturo ng confession na ito, yung 1689 London Baptist Confession, sa kanilang churches. Because that's what their church holds. Kumbaga sa modern time natin na ito, pagka nagpa-member ka sa SEC, hinahanapan ka ng statement of faith. Ang statement of faith natin, yung 1689.
London Baptist Confession of Faith. So dapat bilang member ng church na ito, alam mo kung ano yung laman ng 1689 Confession. No? Kaya nga pag-aaralan natin. No? Ulitin natin, matagal ito at dahil masyadong maraming detalye at hindi tayo mag-aapura. Kasi gusto natin, bago natin iwanan yung bawat chapter, bawat paragraph ng bawat chapter, malinaw na sa atin kung ano yung itinuturo ng mga ito. Okay? So, di natin tatapusin ito. Mga preliminary lang naman ito. No? So, Lord willing, sa susunod na Sunday, sisimulan na natin chapter 1 ng confession. Libre naman po sa internet. No? Kung may time kayo, i-search ninyo 1689 London Baptist Confession of Faith at hanapin niyo yung chapter 1. At yun ang pag-aaralan natin. No? Yung unang chapter ng ating confession. Okay? Meron po ba kayong tanong? Dito sa ating pinag-usapan ngayon. Mahalaga ang confession pero hindi siya kasing pantay ng Bible. Pero makakatulong siya para maintindihan natin ang Bible. Okay? 3:09 sa aking orasan. Meron ba kayong tanong? Clarification? Sige, so kung wala, magpahinga muna tayo in preparation for our worship service later on this afternoon. Thank you.